Hi everyone! So for today's video, eto, sira yung gripo namin tumutulo. And so, medyo mahal din kung bibili tayo ng bago kasi nasa 500, 600 din ang isa nito, yung stainless. Kaya gagawin natin, subukan natin repair. Okay? Let's go! So una, syempre papatayin natin yung tubig dun sa gate valve. Tapos, i-unscrew lang natin muna tong handle. Yan. Meron yan naka-plug dyan, tinanggal ko lang, hindi na nakita sa video. Tapos, pag natanggal na yung handle, meron dyan tornilyo. Tapos makikita natin sa loob dyan, meron siya para siyang kailangan gamitan ng pliers. Yan. So ito lang yung nabunot ko sa amin, kaya pagpasensyaan nyo na. So i-unlock lang natin yan para makuha natin yung mismong humaharang sa tubig, yung nag-open and close dyan sa loob. So tanggalin na natin. Tapos may makikita tayo dyan mga valves tsaka gasket. Yan. Yung rubber gasket, hindi na natin ito papalitan kasi gagamitin lang natin ito para makuha natin yung shape ng bagong gasket na ilalagay natin. Ito may nabibiling repair kit. Ayan yung nasa loob. Parang ceramic, pero ito plastic tong nakalagay dyan. Hindi na tayo bibili ng bago. Kaya ito lang yung gagawin natin. Alright, so sunod na gagawin natin, kukuha tayo ng interior ng gulong ng mga bike. Yan, sakto naman may nakita ko dito sa amin. Yan, so nilinis ko na to. Tapos, ang gagawin natin, naalala niyo pa ba yung gasket kanina? Yung rubber gasket. Yan, so kukuhanin natin yan. Tapos ite-trace natin yung shape nun papunta dito sa interior. Tapos gugupitin natin. Yan. Bibilugin lang natin. Siyempre dapat swak siya dun sa sa tornilyo na tinanggal natin kanina. Yan. Tapos, lalagyan din natin siyempre ng butas sa loob. Oops, sandali lang ha. Yan. So, tinrace ko muna dito. Tapos nung nabilog ko na yung interior, saktuhan lang natin ng konti. Tapos, ayan na. Bilog na siya. Lalagyan na natin siya ng butas sa gitna kasi doon dadaan yung tubig. So, finold ko lang siya into half. Tapos, gugupitan ko na dito sa gitna. Sakto na yan. Bilog na din yung butas niyan sa mismong center. Yun. Siyempre dapat medyo malaki, di ba? Kasi dyan dadaan yung tubig natin. Yan. Bilugin lang natin ng konti. Siguraduhin natin dadaan yung tubig ng maayos. Tapos, dahil ayan na, meron na tayong bagong gasket. Ilalagay muna natin siya doon sa pagitan ng original na rubber gasket at saka ng ceramic kanina na pinakita ko yung kulay white. Yan. So nilagay ko siya dun sa loob. So yun, sandwich na siya ngayon. Kasi babalik na natin ngayon yung assembly na yan dito sa ating faucet. Hopefully, gumana siya. So ipitan natin. Yan. Sandali lang ha. Siyempre kailangan medyo magtipid tayo. Hindi pwedeng gastos ng gastos. Pero pag hindi talaga siya nakuha dito, wala tayong magagawa kundi bumili na ng bago. Subukan muna natin. Ayan. So, ipitan ko na. Next natin, isentro natin ulit itong ating faucet handle. Balik na natin yung screw. By the way, bago ko nga pala to nilagay itong faucet, binuksan ko na sa gate valve para masubukan na rin natin yung tubig kung tumutulo. Ngayon, sinesecure ko na lang yan para matesting na natin. Ayan. So, di ba? Ganun lang. Nakasave tayo ng 600 pesos at labor ng tubero. So, thank you very much for watching. Share nyo naman tong video na to para sa may mga kilala nyong sira ang faucet. Okay? Don't forget to subscribe. Thank you and see you on our next video. Bye-bye.
Take cartridge out.